Magandang araw po mga kaibigan. Ako po si John Henry dito po sa John Henry Global Balita. Isang malaking pasabog sa diplomasya at teritoryo ang muling nag-uugnay Pilipinas, China at Malaysia. Habang patuloy tayong lumalaban sa mga hakbang ng China sa West Philippine Sea, muli namang umalma ang Malaysia at naghain ng formal protesta laban sa Pilipinas dahil naman sa issue sa Sabah. Paano ba inaharap ng ating bansa ang sabay-sabay na pressure na ito muli sa Hilaga at Timog? Panoorin ang buong detalye. Mula sa Pilipinas hanggang sa buong mundo, ito ang balitang dapat mong malaman. Ang John Henry Global Balita. Simulan na natin. Mga kaibigan, simulan po natin sa patuloy na tension sa West Philippine Sea matapos ipatupad ng Pilipinas ang Maritime Zone Act at palakasin ang ugnayan nito sa pamamagitan ng mga joint patrols at exercises kasama ang Estados Unidos. Hindi nagpapapigil sa pagkontra ang Beijing. Para sa China, ang mga hakbang na ito, pati na ang pag-iit sa 2016 Arbitral Award at ang pagpapanatili ng ating presensya sa mga karagatan ay tinatawag nilang pagpapalakas ng tensyon na sinasabing idididikta umano ng mga dayuhang kapangyarihan. Patuloy silang gumagamit ng tinatawag na gray zone tactics tulad ng pagharang ng China Coast Guard at Maritime Militia sa ating mga resupply mission. Gayunpaman, maaaring pinaninindigan ng ating pamahalaan at ng militar na ang bawat hakbang ng Pilipinas ay naaayon sa international na batas at sa UNCLOS na sinusuportahan din ng iba't ibang bansa kabilang ang US. Ngunit hindi lamang ang China ang ating kaharap sa mga usaping pandagat. Dumako naman tayo sa ating katapat na bansa sa timog, ang Malaysia. Kamakailan lamang ay naghain ang Malaysia ng formal protesta, not verbal, sa United Nations laban sa Pilipinas. Ang ugat nito ay ang isinumiti ng Pilipinas na Extended Continental Shelf Claims na sinasabi ng Kuala Lumpur na umabot at lumampas sa kanilang mga maritime boundaries sa paligid ng Sabah. Para sa Malaysia, ang estado ng Sabah ay isang sarado at tapos ng usapan. Bahagi na sila ng Federation of Malaysia mula pa noong 1963 sa pamamagitan ng pagpapasya ng kanilang mamamayan. Kaya naman, mahigpit nilang binabantayan ang anumang legal o administratibong galaw ng Maynila na maaaring manghimasok sa kanilang teritoryo. Sa kabila ng mga protesta ng Malaysia, bakit ba patuloy pa rin pinag-uusapan ang Sabah? Kamakailan ay muling umugong ang isyong ito matapos maglabas ng mga opisyal na administrative maps ang NAMRIA kung saan kasama ang ilang bahagi ng North Borneo sa mga makasaysayang batayan ng bansa. Nilinaw ng Department of Foreign Affairs, DFA, na hindi tuluyang binubura o binabasura ng Pilipinas ang ating historical at legal na pag-angkin. Ayon sa mga umiiral na batas tulad ng Republic Act 5446 at sa mga provision na hindi binura ng mga bagong batas sa Maritime Zone. Nanatiling bukas ang posisyon ng bansa sa ating valid claim sa North Borneo. Ito ay nagpapakita ng komplikado ang geopolitics ng Pilipinas. Hindi lamang sa West Philippine Sea tayo nakatutok, kundi pati na rin sa ating mga hangganan sa timog. Narito po ang ating malinaw na buod at komento sa balitang ito. Harap-harapan ang hamon na kinakaharap ng Pilipinas ngayon. Sa kanluran, nakipagbuno tayo sa pagtatanggol sa West Philippine Sea laban sa agresibong pag-angkin ng China. Sa timog naman, nagkakaroon tayo ng
diplomatikong alitan sa ating kaalyadong Asian member na Malaysia dahil sa patuloy na pagbuhay ng ating bansa sa claim sa Sabah. So makikita po natin na ang pagtatanggol sa soberenya ay hindi biro at nangangailangan ng matinding balancing estratehiya. Tama lamang po mga kaibigan ay pagtanggol natin ang ating karapatan sa West Philippine Sea gamit ang batas ng dagat at pakipagtulungan sa mga kalyado tulad ng US. Subalit pagdating sa usapin ng Sabah at Malaysia, kailangang maging labis na maingat at diplomatiko ang pahamalaan. Ang pagbubukas ng maraming labanan sa teritoryo, sa hilaga at sa timog ng sabay ay maaaring sumubok sa katatagan ng ating ugnayan sa ating mga kapitbahay sa ASEAN. Sa huli, ang pambansang interes at kapayapaan ang dapat manguna sa bawat akbang ng ating foreign policy. Ikaw kaibigan, sang-ayon ka ba na ipagpatuloy natin ang pag-aangking sa Sabah sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea? I-drop ang iyong opinion sa comment section sa ibaba. Muli po maraming salamat. Ito po si John Henry dito po sa John Henry Global Balita. Huwag po nating hahayaang manatili tayong bulag sa mga tunay na kaganapan sa mundo. Kung nagustuhan ninyo ang ating mapanuring pagsusuri ngayon, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong mga kababayan na mamulat. Mag-subscribe na rin kayo sa John Henry Global Balita at i-click ang notification bell para palagi kayong laging una sa mga nagbabagang balitang tambaigdig. Isulat nyo na rin ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Hanggang sa susunod.